Ay, magandang araw po sa lahat. Munting kaalaman nga pala, nako, talagang sulit ang pagkapanalo talaga ni Senator Rodante Marcoleta bilang isang senador, no? Talagang hinihimay-himay niya lahat ng bagay na nakaupo sa gobyerno tulad nitong LTO yata, LTO department head yata ng LTO secretary na si Lacanilaw ng ngayon. Dito nga sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta, tila may sinasabi siya na papremyo. Kumbaga, dito, papremyo yung posisyon niya dito sa LTO dahil niya doon sa pagkakadakip ni Tatay Digong na alam naman natin na si Marcos Lacanilaw ay kasama doon sa paghatid yata sa dahig, no? Si Senator Dante nagsabi niya, no? Ngayon, dito, parang sinasabi ni Senator Dante Marcoleta na bakit nasa sa'yo yung posisyon na yan? Bakit, anong alam mo dyan? Ika nga, kung halimbawa, isa kang welder, tapos inilagay ka doon sa dentista bilang assistant ng dentista, hindi ka naman yata pwede doon, di ba? Kahit anong galing mo sa pag-welding at ilagay ka sa pinaka-assistant ng dentista, baka welding mo yung ngipin ng di ba, ng pasyente ng doktor mo. I mean, dito kino-question ni Senator Dante Marcoleta kung mabigat ang posisyon ng secretary ba 'yon o department ng LTO, mabigat, no? Ngayon, ang pinakatanong dito, siya din kasi ang nagdala kay Tatay Digong sa dahig, no? Lumalabas, naging pa-premyo ba ang posisyon mo ni Junior dahil niya dinala mo sa Tatay Digong doon? No? O eto, mapakinggan niyo po ang ni Senator Rodante Marcoleta. Mr. President, the head of the LTO was recently replaced by a new one. May I know the name of the current head of the LTO, Mr. President? Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, Your Honor, is the new head of the LTO. May we know, Mr. President, if the current LTO head has been trained in the transportation sector to merit replacement of Attorney Vigor Mendoza, the last one that I knew to be the head of the LTO. Your Honor, Mr. President, he is beside me right now. He said that he has been active in the motoring sector and at one time part of in one of the investigation in one of the issues in the LTO in sa taon 2008-2009. May we know, Mr. President, how active or to what extent he is so active in the motoring sector? Your Honor, Mr. President, according to the LTO head, he was ayun si Lacanilaw sa likod. In the motorsports before, car racing and motorcycle racing, Your Honor, Mr. President. Mr. President, pagka ikaw ba ay nasa car racing or anumang klaseng racing yan, o horse racing halimbawa, does that qualify you automatically as head of the LTO? Alam po ninyo, Mr. President, doon lamang po sa mga core functions ng LTO, to name a few, issuance of licenses and permits, motor vehicle registration, enforcement of LTO laws, adjudication of traffic cases, collection of revenues for the government,
Nandiyan pa yung napakarami po. Why do you think he merited to be the head of the LTO by being a car racer, Mr. President? Talagang parang mainit ang ulo lagi ni Senator Dante Marcoleta, no? Kasi alam niya na yung sagot eh. Gusto niya na magandang paliwanag, di ba? Your Honor, Mr. President, the LTO head said that he was formerly an ASEC of the civil defense. Ba't di pagsalitain yan? Bawal ba yan? So, dapat siya magsasalita, no? Mas maganda. And also was involved in yung pong kanilang family was part of had a bus company. And his previous jobs, he said that he was really active in the motoring industry and also importation of cars. So more or less yun po yung kanyang knowledge po about itong mga vehicles and all, Mr. President. Para lang pong mga tong kumakausap sa ano, no? Ang layo, no? Tapos tamo pag nagsalita sila laban kay hindi naman laban. Pag sumagot kay Senator Dante Marcoleta, no? Makikita mo yung kung sino matalino eh. Di ba? Makikita mo kung sino angat eh sa pananalita pa lang eh. Di ba? Yung sinasabi ng isang matandang abogado ba yun? Na sinasabi, lowest rank daw si Senator Dante Marcoleta. Pinakamababang abogado daw. Siya pinakamababa. Bakit? Hindi ka magsasabi na kung alam mong mataas ka, kasi pag sinabi mo sa kapwa mo na mababa, so meaning mataas ka. Bakit? Hindi mo pwede sabihin na, ay, mababa ka, sabihin mo mababa siya. Hindi. Ibig sabihin, mataas ka. Ganun ang logic nun. So, kung mataas na abogado ka, hindi mo sasabihin sa kanya na mababa kang abogado. Lowest rank ka, Marcoleta. Hindi naman magiging senador yan o hindi naman aabot sa ganyang edad niya kung lowest rank ka. Di ba? Yabang lang yun. Di ba? I can sense the difficulty, Mr. President, in trying to show some credentials to relate himself to the transportation sector. Dito kasi para ka nag-a-apply ng ng isang sektor. Kung ikaw mamumuno ba sa LTO, sa DOH, dapat talaga kumpleto ka. Talagang kumbaga para ikaw pasusugurin ka sa digmaan, ang kurso mo halimbawa gwardiya. Di ba? Ano alam nun? May alam ng gwardiya, pero pasusugurin ka sa gera, gwardiya susugod. Mga sundalo ang susugod, di ba? Alam mo yun? O dahil ba you own a bus company, for example? O nasama ka sa mga car enthusiast? O nakapanood ka ng pelikula about the vehicles? Kasi po ang pinag-uusapan natin, Mr. President, napakalaki po ng problema ng ating transportation industry. Hanggang ngayon po without belittling the efforts of the previous occupants of that office, Mr. President, hanggang ngayon po talaga, pagka po pinag-usapan ng EDSA lang po. Sasakit na po lahat ang ulo natin. Oo. Dito sinasabi ni Senator Dante Marcoleta na dapat may responsable talaga LTO sa mga traffic kasi yan ang pinakaunang LTO traffic no? Marami siyang mga pagpapanatili sa road safety, pagpapatupad ng anti-colorum, anti-smoke belching, pagpapatupad ng batas trapiko, rehistro sa infection sa mga sasakyan, baan yan, gampanin ng LTO yan, pag-issue ng lisensya sa pagmamaneho. Yan ang mga bahagi po ng LTO. Ngayon, isa dyan sasabi si Senator Dante Marcoleta yung sa EDSA kung bakit traffic, no? Dapat, ang inilagay dyan kasi, hindi yung basta ng tao na ilalagay mo. Di ba?
pagkatapos, ngayon po, meron na namang mag-head. Mag-head. Hindi ko nga po alam kung bakit tinanggal yung dati. Oh. Bakit po ba tinanggal yung dati, Mr. President? Ewan ko ba, pag maganda yung serbisyo ng trabaho mo, tatanggalin ka. Minsan di patas ng gobyerno eh. Ilalagay yung mga taong wala namang kakwenta-kwenta magtrabaho. O kung sino pa yung minsan kurakot, kung sino pa yung may issue, ilalagay doon. Diba? Halimbawa, sa mga LGU na lang, sa mga City Hall. Makikita mo yung, ikaw graduate ka ng college, mataas ang tinapos mo. Ilalagay ka sa pinabababa lang. Samantalang yung kasama mo doon na mataas ang administrative officer, nanalo lang bilang yung mayor na politiko, kaya siya nilagay, inappoint siya. Diba? Gumaga, na-hire siya dahil sa politics. Hindi siya na-hire dahil sa kakayahan niya. So, minsan, anong alam nun? Siyempre, pag walang alam yon, hindi ka sincere kasi sa psychology, pag ikaw tapos ka ng halimbawa, tapos ako ng IT, tapos ako ng doktor, siyempre, mahal ko kaya ako nagtapos niyan eh. Mahal ko yan eh. Gusto ko yan eh. Bata pala ako, gusto ko ng doktor. Mamahalin ko siyempre yung gampanin ko. Kung halimbawa, nilagay ka sa isang ospital, di ka naman doktor, sa tingin mo, siseryosohin mo? Meron, pero birang-birang yung ganun tao. Sa tingin mo, siseryosohin mo yung trabaho mo? Kahit gusto mong magtrabaho para sa kanila. Pero kung hindi mo linya yon, tandaan mo, yung puso mo kontra sa isipan mo at sa gusto mo. Tatandaan mo yan. Ano ibig kong sabihin? Dapat ilalagay mo sa isang departamento yung akma sa pinag-aralan mo, akma dun sa alam mo. Halimbawa, welder ka. Payag ka, ilalagay ka sa swimming? Hindi, syempre. Pero kung welder ka, ilalagay ka dun sa mga weldingan ng mga bakod. Pwede. Alam ko yan, sir. Gusto nyo, kahit di nyo na ako bayaran. Alam mo yun, mga ganun, minsan may ganun pa nga eh. Di ba? Well, Mr. President, according to Secretary Lopez, they bow down to the wisdom of the President. There was sort of a rigodon within the DOTR family. Yan ang hirap sa atin sa Pilipinas, yung rigodon na yan. Who head dati. Si Atty. Vigor Mendoza is now with LTFRB. Si current LTO Director Lacanila came from the Office of Office of Transportation. Si Guadis napunta po sa Office of Transportation Cooperatives. Dati po si Director Lacanila po yung nanggaling doon. So, di ba? Si Director Lacanila, saan naman po galing? Sorry, ambassador pala siya ng transnational crime pala. Ito si Marcos Lacanila, Your Honor, the current head of LTO. So, it was the decision of the President, prerogative of the President na nagkaroon po ng rigodon doon po sa DOTR attached agency, Your Honor. Mr. President, siguro po hindi na-advise na mabuti ang Presidente kasi kung galing pala siya sa transnational crimes, ano naman pong connection nun sa transportation? Ang alam ko po, the present occupant of that office is Special Envoy for transnational crimes. Tama? Dito kasi, ito siya sabi ni Senator Dante Marcoleta, baka hindi na-guide yung presidente natin. Na siguro, lagay lang siya ng lagay ng mga tao dyan sa mga maging head ng LTO, maging head ng ganito, dapat yung may kakayahan. Yun ang gusto ng parte niya Marcoleta. Pero ako sa akin lang, hindi ko kaya sila kinilaw. Hindi ko alam kung may kakayahan siya, pero kinu-question dito ni Senator Marcoleta, ang gusto niya parte nito, yung may kakayahan. Diba? Sabi ko nga, doktor ka, payag ka, doktor ka, ilalagay ka dun sa construction worker, makapagbuhat ka doon, pero anong alam mo doon? Hindi ka magiging function, hindi ka magiging effective doon sa lugar na yon. Hindi mo mapapalago yun kasi wala kang alam doon eh. May alam ka naman, nag-aaral ka pa. Yan ang hirap sa gobyerno eh. Dapat ang nilalagay niya, wais ka. Kung ikaw leader, wais ka, maglalagay ka ng tao, yung alam na alam niya. Ang dami naman tao natin eh, na ilagay dyan eh, di ba? Hindi lang porket tinulungan mo ako sa politika, nanalo ka dahil sa akin, ilalagay kitang tao. Di ba? Kahit walang kaalam-alam. Kaya gaya nangyayari sa Pilipinas eh, namupolitikahan eh. O, pamangkin ko yan, nanalo sa politiko yan, kamag-anak ko yan, lagay ko gagawin kong speaker yan. Dapat hindi gano'n. Na? Kasi kung magkamali man yung isang tao, na sa kanyang pagkakasala, hindi mo siya magagawang silipin. Alam bakit? Kasi kamag-anak mo eh. Tama, mali. Kahit pa paano, kahit anong gawang kasalanan yan, andun pa rin yung puso mo bilang lukso ng dugo, na kapatid, anak ng kapatid ng nanay mo. Diba? Kung pinsan kayo magpinsan, dapat din nilalagay sa gobyerno ng ganyan. Di totoo lang.
Dapat kung congressman ka na, huwag kayo lagay sa ganito. Kasi kung masirit pa ng taong bayan, ang masisira, yung naglagay sa'yo. Di ba? Gets nyo? Ako, tip ko lang yan, ha? Set C. Tama po. Kayo po yata yung naghatid sa dating Pangulo Nako po, ayan na. nung siya po ay nasa Villamor Air Base. Kayong sumama para sa dalhin sa The Hague. Tama po? Tama po, Your Honor. O yun lamang po siguro yung transport-related activity na pwede nating isangkot sa inyo. Other than that, wala. At ang mahirap pa po, Mr. President, hindi naman kotse ang ginamit mo, aeroplano ang ginamit mo, so hindi ka rin dapat sana ron eh. Kung tricycle ang ginamit mo para dalhin mo si dating Pangulong Duterte sa The Hague, mula nung March hanggang ngayon, baka hindi ka pa nakarating. Malalim yung tricycle niya. Alam mo, pag nagseta si Senator Dante Marcoleta, laging may kahulugan, may malalim na ibig sabihin. Hindi niya na kailangan ipaliwanag. Pero ang nagpapaliwanag, katulad namin, katulad ko, yung malalim makaunawa, malalim makabasa ng mga sinasabi niya. O kung di ka naman tricycle dito, ibig sabihin, tricycle, bahagi ng LTO. Yung tricycle kasi, may mga karanasan niya, itanong nyo sa mga tricycle, mga toda-toda dyan, kung ano, saan sila naiinis. Bakit sila naiinis sa LTO, bakit may inaasaran sila. Sila nakakaalam ng mga bagay-bagay sa kalsada. So, ibig sabihin si Senator Dante Marcoleta, dapat ang nakakaalam, yung may alam ka tungkol dyan sa Land Transportation Office, hindi yung kung saan ka lang galing departamento, nilagay ka sa LTO. Gets nyo? Kailangan alam mo. Kaya yung sinasabi niyang tricycle, dapat hindi naman tricycle ginamit mo, aeroplano ginamit mo. So, anong kinalaman mo? Bakit LTO, o ano ka, officer ka ngayon, o headman, o ano? Di ba? Sa layo nun. Yan ang pagkakaintindi ko, tsorya ko lang yan, ha? Tsorya ko yan. So wala din eh. Mr. President, ako po nangangamba lang sapagkat napakalaki ng problema ng transport sector natin. Licensing na licensing lang. Yung pag-i-issue lang ng plate ng mga sasakyan. Registration. Enforcement ng ating LTO laws. Paano niyo po i-undertake ang napakarami pong sagutin na ito? Eh wala naman po kayong training, ano po ba yung academic discipline ng ating bagong ASEC ng LTO, Mr. President? Your Honor, Mr. President, according to our LTO Director, as additional credentials, he's a road safety advocate and he is a civil engineer by profession, Your Honor. Ano po? Civil engineer po. Ang dami po civil engineer eh, sa Pilipinas. Nang dahil po ba safety engineer kayo? Siguro may napapansin si Senator Dante Marcoleta sa LTO. Kasi ganito yan, babudgetan kasi itong LTO, alam ko. Hindi siya nakakahinayang magbitaw ng malaking budget sa isang departamento kung hindi kayang pamunuan ng tao na hindi naman niya porte yung kanyang pamumunuan. Gets nyo? Halimbawa ako, doktor ako. Bibigyan ng budget yung welder. Payag ka ako mamumuno, doktor ako. Babudgetan yung welder, mga welding building. Anong alam niyan, doktor yan? Baka ako sa mapunta yung budget. Ako, sorry, ako ganun ha. Ang gusto ko po sanang malaman, ano po ba yung mga naging katangian ninyo, ang training ninyo, ang mga credentials ninyo, dahil hindi po biro-biro ang opisinang pinasok ninyo? Yan siya sabi ko, hindi biro ang LTO. Maiksi lang yan pero hindi biro yan. Halos nakikita mo dyan mga sakya, di ba? Ano to, laro-laro lang? Parang gusto sabihin ni Marcoleta eh. Nang dahil lamang po sa Rigudon, gano'n lamang po. I don't think the President was advised very well. Yan pa, isa pa yung Rigudon na yan. Hindi ko gusto yan. Di ba? Pag nagpalit ng administrasyon, papalit na rin. Okay, magpapalit ng administrasyon, pwede. Pero minsan, pili naman. Yung magaling minsan, yung ako magaling na magaling ako, magaling na magaling ako. Ako may hawak ng computer lahat, halimbawa, magaling na magaling ako, alam ko lahat. Kahit nakapikit pa, kahit madaling araw, kaya kong pindutin nyo, alam ko eh. Ha? Tapos isang araw, nagpalit ng mayor, nagpalit ng politiko, papalitan na ako. Yung papalit sa akin, tumulong lang sa kanya sa politiko, walang kaalam-alam sa trabaho. Yun ang uupo sa akin, sisibakin ako. Ha? Sino maapektuhan? Yung opisina ba? Hindi. Yung taong bayan na kung saan pinaglilingkuran ng departamentong yon. At yung mga departamentong yon, ang nagbabayad doon, yung taxpayer na binoton kung saan mga botante.
Tama, mali. Marami Hindi maganda, record na yan para sa akin eh. po siyang pwedeng ilagay eh. I-ready ko doon yung mga hindi magagaling. Eh bakit po kayo nagaling sa set C? Kaya ang nilagay. O sige, nirigo dun sana kayo. Baka kayo na po siguro ang naging executive director ng PCTC. Kasi, kung hindi ako nagkakamali, yun ang Philippine Center for Transnational Crimes. Parang magkalapit. Pero para dalhin po kayo sa LTO, masyadong malayo po yun eh. Is my observation valid, Mr. President? Your Honor, Mr. President, according to Secretary Lopez, we just defer to the wisdom of the appointing authority, Your Honor. So, hindi rin naman daw nila, they were also caught by surprise nung nagkaroon po na rigo doon. So, they just have to follow orders, Your Honor, Mr. President. I will not question the wisdom of the appointing authority, Mr. President. I never will. Only the President can appoint anybody, nobody else. Ang problema lang, baka hindi siya i-advise ang mabuti. Kasi kung halimbawa, dadaan niya sa Commission on Appointments, siguradong hindi siya papasa, Mr. President. Because meritocracy, I think, is fundamental. That is the only way wherein the checks and balances of the legislature will come in. Without questioning the appointing authority, but we can assess the competence, the merit and fitness of the appointee. Now we're talking about the budget, Mr. President. Ayan na, ito na sabi ko sa inyo, budget. We're going to entrust to the head of the LTO the budget that they required to execute the programs for 2026. The concern is, kung wala naman po kayong training sa gagawin ninyo, baka po masayang. May papangako po ba ninyo ng budget na ibibigay sa inyo ay talagang magagastos do sa kanyang dapat nakapuntahan? Yan ang prangka. Yan ang prangka siya sabi ko sa inyo. Di ba? Ikaw, magpapagawa ka ng bahay, halimbawa, babudgetin ka sa iyo pera ng taong bayan gagamitin. Payag ka. Yung gagawa ng bahay mo, puro IT. Payag ka. Ha? May pera ka. Hindi naman sa'yo. Gamit ng gobyerno. Pera mo, taxpayer. Payag ka. Tanungin kita, payag ka. Yung gagawa ng structure na yan, mga IT, bahala na IT. Ba pwede. Tao rin naman, di ba? Pero papaano? Paano ko pagkakatiwala sa'yo ang budget kung yung tao na yan ay hindi niya porte yung gagawin niya? May alam ba yan tao na yan? IT yan eh. Ang alam lang, may alam ang IT doon sa computer. Pero doon sa bahay na gagawin niya, halimbawa, construction, anong alam niyan? Bigyan mo example lang, ba doktor, ilalagay mo, payag ka yung doktor, ilalagay mo sa haluan ng simento, anong kaya ng doktor? Sayang ang budget sa'yo. Ano ba yan? Malalagay mo ba yan? Diba? Yun ang gusto ko, yun yung pagkaunawa ko siya sabi si Senator Dante Marcoleta. Na hindi naman po kayo talaga nakaakma doon sa posisyon na dapat sana ay naibigay doon sa talagang karapat-dapat. May posisyon talaga para diyan sa tao. May tao talaga para diyan sa posisyon na yan. Ang gusto sabihin ni Senator Marcoleta, bakit nandiyan ka? 'Di ba? Ayaw ka na, hindi naman namin ayaw ka diyan kasi may nakikita siguro may nakikita siya kasi senador siya, no? May mga intel na bagay na hindi mo wala kang kakayahan. Hindi kami minamalit ni Senator Marcoleta. Pero nakikita niya, hindi ka diyan, wala kang kakayahan diyan. 'Di ba? Kasi budget ang pinag-uusapan dito. Kaya mo ba? 'Di ba? Mr. President. Well, Your Honor, Mr. President, according to Secretary Lopez, since the LTO will be under... Parang ganito, driver ka ng ambulansya, no? Driver ka ng ambulansya. Oh, napakabilis ng ambulansya, alam niyo naman. Paspas lagi yan sa highway. Yeah? Ngayon, sinibak ka na,
Driver ka na ngayon ng pison. O kaya ng karo. Yeah, kung gaano kabilis yung dinrive mo noon, ganun kabagal idadrive mo ngayon. Balik na rin natin. Dati kang driver ng pison. Dati kang driver ng karo. Ang bagal tumakbo nun. Ngayon, driver ka ng ambulansya. Gaano mo mamamanage yung ambulansya na hindi ka mababangga? Kasi sanay ka sa mabagal na takbo. Parang ganon. Nilapit ko lang. Joke-joke lang. Pero... under the OSEC, they will really monitor and make sure that they will function. And the reforms that need to be instituted will be done. So, yan pong commitment ng Secretary Lopez natin. In fact, meron nga akong ditong side. Meron din pong appointee ron na hindi ako pabor no, na political appointee. Na we should appoint people who have the technical skills and know-how and knowledge para hindi masayang, not political appointees. I'm talking about the PNR chairman who was recently appointed. Sayang po ang ating pong PNR. Yan po ang advocacy natin, railway system. Nag-appoint po ng isang dati naming konsihal na who had a lackluster record kahit bilang konsihal. Kaya nga, huwag mo nang pag-aanin, sir, yung kwento, sir. Hindi nang tinatanong si Senator Marcoleta. Marami talaga na-appoint na gobyerno, hindi naman sa kanya dapat siya i-appoint doon. Siguro dahil sa politics lang, dahil binoto mo ko, dahil malakas ka sa akin sa eleksyon. Yeah? Ilalagay kita sa ganitong posisyon. Dapat di ganun Dapat tanggalin na yung mga ganyan Yan kasi ikapapahamak ng taong bayan Maniwala kayo. Di ba? O tingnan niyo yung issue ngayon kay Saldico. Di ba? Susunod, pati pagboto, magwiwais kayo. Then ikapapahamak ng taong bayan ang ilalagay natin dyan. Di ba? Yun lang yun. Minsan nasasayang, minsan nakakapagtaka rin. Ako rin, Mr. Chair, nagtataka rin ako. Huwag kayong manghinayang dahil sa posisyon. Manghinayang kayo dun sa taong ibabayad, ipapasahod dyan at ilalagay na budget dyan dahil pera ng taong bayan yan. Minsan, nangihinayang po ako sa posisyon. We should be appointing people. Huwag kang manghinayang sa posisyon. Doon sa pera, manghinayang ka din. Bagay, pwede na rin yun. Have that capability and knowledge yung posisyon para hindi yun nasasayang. Salamat po sa sagot. Ako naniniwala talaga ako na yung meritocracy, yung merit po talaga, importante rin yun. Halimbawa po ako, na-appoint ako na secretary ng DOH. Hindi ko po tatanggapin dahil hindi naman ako doktor. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Kahit ikaw, halimbawa, mataas ang... why not? DOH yan, tatanggapin ko. Diba? Pero kung ikaw may malasakit ka sa taong bayan, at ang paglilingkuran mo, public servant ka, paglilingkuran mo, taong bayan, ikaw na mag-volunteer, lagay kita dyan. Anong alam ko dyan? Huwag mo ko ilagay dyan. Yeah? Doon na lang ako, sir, kung gusto mo. Di ba? Dapat hindi gano'n. Hindi yung porket ikaw nilagay dyan, gusto ka ng presidente, tumanggi ka rin. Di ba? Kasi kawawa taong bayan sa'yo. Kung magicero po siguro, tatanggapin ko. Magic lang naman yun Ang ibig ko po sabihin, Mr. President, nang dahil ba kayo po ay inihatid nyo ang Pangulong Duterte sa... Ayan na. Ito po bang kabayaran, Mr. President? Parang gano'n na nga, read between the line. Di ba? Ito po ba'y premyo? Parang ganito senaryo. Dito totoo senaryo lang Sumama ka dun sa paghatid kay, ikaw mag-front. Titignan ko kung malakas loob mo. Pag yan, nahatid mo sa dahig, bibigyan kita ng mataas na posisyon. Joke lang yan, senaryo lang yan. Ganun ba? Kasi kailangan nating ma-disabuse po ang pagdududa ng mga kababayan natin. Hindi naman po kayo ang dapat na maghatid sa kanya ron Hindi ka naman dapat ano ba yan, requirement? Bago ka ilagay sa hepe, dapat may patunayan ka sa akin na isang mabangis. Ano yan? Tore ba yan? Tore? Apo, Mr. President. Your Honor, sabi po niya, Asik Lacanilaw, siya nga po, confirms that he was one of those on the plane with the former president. Opo, wala namang pagdududa doon. There's no debate in that. Ang tinatanong po, kayo po bang authorized na dapat sumama na maghatid sa hindi tamang pagkakahatid? Kasi aminin nyo na, hindi tama pagkakahatid kay Pangulo Duterte. Aminin nyo na. Aminin nyo na kasi. Dating Pangulo. Under what authority did you accompany the former president to The Hague, Netherlands? Kasi dito kasi, siya sabi nila,
asa ng due process kay Duterte na pagdating sa dahig? Hindi yata dumaan sa due process. O ito, sagot ng kalaban. Bakit? Nung si Duterte ba nakaupo, may due process ba siya? Palagay natin walang due process si Duterte, no? Bakit nyo naman itutulad ngayon? Alam nyo palang mali yung kay Duterte, walang due process eh. Ba't nyo gagawin ngayon sa kanya ngayon? So, ibig sabihin, gagayahin nyo si Duterte dati na hindi siya due process. Ay, ngayon, gusto nyo wala rin due process? Ganun ba yon? Kakapit kayo ngayon sa mali? Sa maling ginawa na pinuna nyo? Doon din gagawin nyo? Mali yun! Di ba? According to kanina lang, being with the OSETC, they are on top of the Interpol po. Kaya po sila po kasama. What do you mean they're on top of the Interpol, Mr. President? Does he mean, Mr. President, he's the local counterpart of the Interpol in the Philippines? Yung pong PCTC daw po is that's Interpol NCB Manila. Yun nga po. Yan po. The PCTC is the Philippine Center for Transnational Crimes. Opo. Kaya hindi po totoo na sinasabi niya na he is on top of transnational crimes. Kayo po ay special envoy. But the local counterpart of the Interpol is the PCTC. It should have been the executive director of the PCTC who should have accompanied the former president, even if we assume that that was regular. According to Lacanilaw, that meron po daw siyang dokumento that he was well documented for him to be able to accompany the former president to The Hague, being the head of OSETC. Tapos yung PCTC po is the operational arm under OSETC, Your Honor, Mr. President. So yun po yung kanyang personality or credentials for being the former president. Can you give us a copy of that document, Mr. President? According to Lacanilaw, it's with the Office of the President, Your Honor. Ano po? Nasa OP daw, sa Office of the President. Or the Office of the Executive Secretary. He will try to request for a copy, Your Honor. What does the document say, Mr. President? According to Lacanilaw, he doesn't know exactly the contents of the document, but he was just informed that there was a document that designated or allowed him to accompany the former president, Your Honor, the OSETC. Why do you think, Mr. President, I should believe that statement? He referred to a document which content he doesn't know. Ang alam niya lang niya, pinasasama sa kanya, Pangulong Duterte. What kind of reasoning is that, Mr. President? Ito, baka isipin nyo Duterte na naman pinatatanggol ni Duterte. Ni Marcoleta, mali kayo dyan. Mag-isip-isip kayo, budget to, tinanong niya, tungkol sa budget to. Dapat, ang gusto ni Marcoleta dito,
yung ilalagay mong head ng isang departamento, dapat may alam. Kaya binubusisi niya lahat. Di ba? Hindi yung basta nailagay ka lang, na-appoint ka lang kasi may isang papremyo o may isang bagay ka na-accomplish na gusto ng Pangulo. Hindi ganun. Dapat may kakayahan ka, may kapasidad ka. O sa mga nag-iisip dyan, ha, yan ang ibig sabihin ni Senator Rodante Marcoleta. Sabihin niyo rin totoo para matapos na ako kasi sandali lang naman. Huwag na kayo magsinungaling. Huwag na, para sinabi. Paligoy-ligoy kayo, tapos na ako. Tapos na sana. Ay, nako. Para siya sabi dito, huwag na kayo magsinungaling. Huwag na kayo magpaligoy-ligoy. Nabubusin si Senator Marcoleta eh. Sabihin mo na. Huwag mo na pagtakpan sila kalinaw. Parang gano'n eh, no? Sabihin mo na. Yeah? Parang gano'n lumalabas eh, no? Parang sinupalpal tuloy si JB rito. Di ba? Natutunaw na sa kahihiyan sila kanilaw eh. Natutunaw sila kanilaw. Yung tingin na ni Marcoleta, tingnan mo. Well, according to him, it was in the nung nagkaroon daw ng investigation dito regarding that, according to Secretary Remulla of the LG, that ilan po na sinasabi that he was well documented when he accompanied the former President. Sinabi mo na naman si Secretary Remulla eh. Puro kwentong kutsero naman ang... Kunting kutsero naman. Ganito na lang. Kung sakasakali, Sir President, kung sakasakali lang naman, ano? Ito po kasi, tama naman na yung aking suspecha, Mr. President. Oh. There was already an admission on the part of Ambassador Lacanilao then, nung nag-hearing ang isang committee in the Senate on the arrest of FPRRD. Ang galing talaga nito ni Senator Marcoleta eh. Na nag-volunteer ka lang eh. Because there is no available official of PCTC o walang personnel. Talagang alam ni Senator Rodante Marcoleta mga tatanong niya, no? Alam niya ni mga napipredict niya lahat ng pwedeng possible na isagot ng kanyang mga tinatanong. Kaya ikaw ang nag-volunteer. There is a transcript to this effect that you just volunteered. So there is no document. So, which is very, very clear, Mr. President, that he himself volunteered due to the unavailability of personnel from PCTC. So he arrogated upon himself something that was not lawfully delegated to him. Sa Makati, talagang parang bayad lang. Parang papremyo lang sa kanya ito. Hindi naman pa-premyo si Pangulong Duterte, parang gano'n. O sige, may premyo ako sa'yo, sumama ka. Parang gano'n eh. Sa paghuli kay Tatay Digong, ha? Sumama ka. Ilalagay kita sa mataas na posisyon. Parang gano'n ba? Yun ang gusto atang palitawin ni Senator Rodante Marcoleta eh. Kaya pala hindi niya maipaliwanag kung bakit siya. Alam mo, Mr. President, kaya hindi niya mapaliwanag. Dapat napapaliwanag mo eh, bakit nandiyan ka? Po yan eh. Lahat po ng notice ng isang korte, lahat ng sabpina o anumang klase ang ipatupad ng korte, yung sheriff po ang nagdadala. Kumbaga, yung PCTC dapat ang nagdala sa Pangulong Duterte. Pero kayo po nag-volunteer. Tama po. Ito yes, po transcript. Yes, Your Honor, Mr. President, inaamin po ni Asika Lilaw na siya po ay nag-volunteer. Oh, nag-volunteer. So wala na yung dokumento Corner. Corner kayo. Wala na yung dokumento eh. Hindi mo nga maipaliwanag kung yung content ng document. Kwento lang yun. Kwentong kutsero lang. Yes? Well, sabi po kasi niya, yun daw yung nabanggit nung sa Senate hearing na Tingnan mo yung mukha ni Laki na parang matutunaw. he was documented. Natunaw eh.
You para were po, documented as what? Kanina dokumento yung sinasabi mo, ngayon, ikaw ng dokumento. Ano ba yun? nung siya po ay nagboluntaryo, kinakailangan daw mabigyan ng dokumento bago po, para po siya po ay makaalis. At So, makasama. okay, the document says that you volunteered. Kasi nasa transcript talaga ng Senate, ano eh. Yes, Your Honor. He confirms. So the last question now, since you volunteered to accompany the former president to The Hague, kahit na irregular, illegal lahat ang mga proseso, will you also volunteer kung sakasakali na babalik na ang dating Pangulo na ikaw rin ang mag-uwi sa kanya? Oo. Corner. He said that if there is an order for him to do so, he will volunteer to bring Paano him back. magiging voluntary kung ordering ka pa? Kaya nag-volunteer ka kanina. Mario Joseph naman na usapan ito. Kung may order daw, siya po isusunod yun. Hindi na voluntary yun. In-orderan ka na. Mandate na yun eh. Corner ka ngayon. Ano? Ano ka? Yan ba, ito ba ilalaban yung sinasabi sa lowest rank? Yung matandang abogado na sabi, ito daw eh, mababang uri ng abogado? Salamat po, Mr. President. Pasensya na po at humaba lang ng konti. Okay, ganito lang po muna tayo, no? Ayan, sinasabi natin, si Senator Dante Marcoleta talagang wais to, di ba? Magtatanong to, ng pampain to, papainan ka nito sa mga tanong nito, no? O, ganito lang po muna tayo, paalam sa inyong lahat.